Magandang mga mamshis, mga beshes, mga ladies in red, at naman tanda at sa kabata. Dito naman tayo sa divination talk natin at salamat sa mga taong naging way na tuloy-tuloy ito yung talk natin. Yung audience po natin ay mga mamshi, beshes, ladies in red, at matanda at sa kabata at handsome, tall and dark na mga guys dyan, kasama na yung mga mapuputi at mga LGBTQIA. Yung level po ng kaalaman, at least para hindi kayo mahirapan sa talk na to, pang grade 6 po. At least may basic na English. Kung yung mga matataas na kaalaman, may kaalaman, hindi mo naman po natin ini-encourage kasi matatalino na kayo, magagaling na kayo, ang dami nyo lang alam. Lalo na yung mga doktor dyan, parang napakababaw naman po yung tinuturo natin kasi pang elementary lang. Anyway, kung interested kayo, tuloy lang po. Makinig lang po kayo. Yung tema po natin is galing po sa Lord's Prayer, which sinabi ng Master Christ na kailangan nating sundin dahil mahal natin siya. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Okay. Pinapatawad po natin yung mga taong gusto nating balatan, dikdikin, pigain, at alam mo yan, yung mga talagang hot na hot tayo pag nakita natin. Sarap patayin. Pero okay lang. Kasi sabi ni Master Christ, 77 times po tayo magpatawad. Okay. 77 beses. Okay. So, disclaimer lang po, wala po tayong professional service dito. Medical, legal, saka psychological. Ito sa atin po is food for thought lang. Spiritual knowledge. Okay. So, ngayon, di ba last time sabi natin is tuloy natin yung Exodus, pero may interesting na bagay po tayo na pag-usapan ngayon kasi kahapon po is yung nakaraan is birthday po ni Mary of Magdala. Okay. So kailangan natin mag-meditate sa ganitong time at ngayon i-continue natin yung talk natin. So ngayon yung magandang pag-usapan natin ngayon, napulot natin kay Marintes, yung Marites naman syempre. Yung masarap na Marites. Hindi yung Marites sa mga radyo, kung ano-ano dyan, na wala namang actualing solusyon. Parang naiintriga ka minsan sa ginakwento, pero hindi naman food for thought. Okay. So ngayon. Oops, maulan na naman. Ngayon, ang usapan natin is dahil lumampas na po yung birthday ni Mary Magdalene, yung chosen po na or first disciple ni Master Christ. Great mother po natin si Mary Magdalene po. Katulad ni Mary the Great. Okay. Ngayon, dahil siya yung keeper ng secrets ni Master Christ, yung pag-usapan natin yung mga katuruan ni Master Christ, yung mga parables niya. Ngayon, tandaan po natin na according sa Mark, si Master Christ po, hindi po siya parrot na paulit-ulit yung sinasabi ng yung mga nauna sa kanya. May kino-quote lang siya na yung patungkol sa kanya, pero realization po yung tinuturo niya. Self-realization. Kasi yung mga sadhu po na totoo, mga self-actualized or self-realized souls, hindi po yan sila mga parrot. Hindi po yan mga mamurahin na mga beings. Kundi sila po mga Rasika Bhaktas, mga topmost or pure devotees, mga Uttama Bhaktas. Okay. Nakikita po nila yung pastime or activities ng Godhead kahit sa ngayong buhay po. Okay. Hindi katulad sa iba. Alam mo yung haka-haka, alam mo yung pakiramdam mo lang. Hindi po. Nakikita po nila. Kasi katulad din sila ng mga martyrs, nakikita nila yung kingdom ng Godhead. Yung Eden or Lover's Paradise. Ngayon, dahil mahilig si Master Christ magturo, ginagamit yung parables,
kailangan nating maintindihan na yung comparison ng parable para siyang moving picture. Okay. Figurative object siya na kino-combine siya figurative action na hindi naman necessary parang logical yung idea niya, pero may gusto lang siyang ipahiwatig. Okay. Na isang idea at saka dapat may gagawin ka. Parang physician, heal yourself. Okay. So kung hindi ka physician, hindi ibig sabihin hindi applicable sa iyo, hindi. Ibig sabihin na kailangang ingatan mo yung health mo. Okay. Pero nandan yan sa sa scripture. So kadalasan na ginagamit natin ay Bible po kasi kadalasan sa mga nakikinig is Christian. Christian, pwede later mag-cite tayo sa Vedas or sa Quran or sa ibang mga scripture din. World scripture na tinatawag na. Okay. So, ang example ng isang parable is according sa Hebrews, Book of Hebrews yung kay Pablo ito is yung tabernacle. Okay. So, akala ng iba, physical, actual. Hindi po parable po yan. Ibig sabihin, hindi naman yan actually yung pinaka-point niya. Okay. Yan talagang physical. O ngayon, balik tayo. Ang parable po, pag nagtiningnan natin yung Matthew dyan, hindi naman kailangan based sa actual facts. Sinabi ko na kanina, hindi naman kailangan logical talaga. Basta may gusto ka lang i-drive na idea. Okay. So, ngayon, ang point ng parable is yung physical, i-accommodate mo siya sa katotohanan. Etong buhay mo ngayon, i-accommodate mo siya. Yung ipagtugma mo sa katotohanan para maging parallel siya. Hindi yung story mismo, yung mga ideas, yung mga points niya. Okay. So, ang dami dyan. Kasi, sa totoo lang, yung language po ng scripture, kahit anong scripture, very complex po yan. Akala ng iba, madaling intindihin yung parable. Hindi po. Hindi po madali yan unless na i-reveal sa'yo. Kaya nga, yung isa sa mga matalinong taong sumulat ng parable is si Solomon po. Yung Proverbs po, parable po yan. So, yun yung hindi nakuha ng iba. Akala na, very simple. Pero pambata yan, yung parable para sa mga bata yan. Yung baguhan ka pa. So, ngayon, eto ngayon, tingnan natin. According sa Psalms, ano yung parable? Ang tawag sa parable is dark sayings. Nagaling pa sa mga ancestors natin. Mga kanununuan, dark sayings. Ibig sabihin, hindi yun madali mag-grasp, makuha. Hindi yun cheap. Yung may mga tao na simple sila, na medyo hindi sila mahilig sa mga sabi nila direct to the point daw. Pero kung titingnan natin po, kung i-base natin po sa teaching ni Master Christ sa isang sadhu or teachings ng lahat ng sadhu, guru, acharya, prophet, messenger, at saka mga mystic mentor na katulad ni Master Christ, hindi po yan sila parable lang ginagamit palagi. Minsan sa Quran yung ang ginagamit nilang word is similitude. Sa Vedas ganun din. Pero hindi po yan mag-grasp ng pangbata yan kasi yung mga bata po hindi po sila natali sa logic ng yung logic natin ngayon. Ibang klase yung logic ng mga bata. Sila lang yung nakakakuha. Pero yung mga nakakuha dyan is tawag sa kanila mga matatalino. So ngayon, pag nagbasa ka ng parable at saka hindi mo makuha, ibig sabihin napakalayo mo pa talaga sa spiritual life. Okay. Na ngayon, ano ba yung purpose ng parable? Ang purpose ng parable is para ituro yung wisdom. Okay. Bigyan ka ng instruction. Okay. Paano mo maintindihan yung mga deep meanings, malalalim na ibig sabihin? Okay. Instruction din ito sa kung ano yung tamang pamaraan
sa pamumuhay mo. Wise dealings, yung righteousness, yung justice, at saka yung paano magiging fair. Yung mga tao po na kulang sa justice, righteousness, at saka sa fairness, hindi hindi po yan sila makakaintindi ng parable. Kasi yung tinuturo, isa pa sa dagdag na mga tinuturo ng parable is yung mga simple na tao. Alam mo yung mga simple na tao? Simple living. Very prudent sila. Alam nila yung kung ano yung gagawin talaga nila. Maingat sila. Para sa mga bata po, young people, bigyan sila ng talino at discretion. Alam nila kung kailangan ba nilang pasukin o hindi. Kailangan ba nilang gawin ito o hindi? Para sa mga bata, para sa mga matatalino na talaga, yung mga wise dyan, hindi wise wise is, madagdagan yung talino nila, at saka meron silang guidance. Ibig sabihin, ito yung path, ito yung course, ito yung daan na dadaanan nila. So, yung mga ibang tao na medyo palpak-palpak yung direksyon ng buhay nila, na para sa kanila ay matalino naman sila. Alam mo yung mga tao makamundo, na pera, kayamanan, alam mo yung ganon, power, dami mong property, sikat na sikat ka, alam para kang artista, alam mo yung ganon. Wala po silang mga guidance, hindi po yan sila makakuha ng parable. At saka, kahit magbasa sila, hindi nila makuha. No, ngayon, ang isa pa, yung reason dyan, is para maintindihan nyo yung mga sayings. At saka yung mga riddles, sa Proverbs, yan nakalagay. Okay, yan yung purpose ng mga Proverbs. No, ngayon, sa situation naman ng mga sadhu, katulad ng mga prophet, messenger, guru, acharya, at guru, acharya, mga mystic mentor, na katulad ni Master Christ. Ito yung katanungan, bakit ba mahilig sila sa parable? Bakit hindi sila mag-straight? Bakit sila makulit? Bakit hindi sila magsagot sa'yo ng straight? Parang mga hindi matatalino. Kasi, ang point dyan, may nire-reveal kang secrets. Okay. So, kailangan pag mag-reveal ka ng secrets, parable yung gagamitin mo. Pero, sa mga taong hindi matatalino, syempre, o hindi para sa kanila, yung Garden of Eden, Lover's Paradise, hindi para sa kanila, yung agape or perfect love, or Surat Sabad, or sweet melody, sali nyo sa melody, hindi po nila makuha, kasi parable yung gagamitin yan. Akala mo story siya, love story, hero's journey, pero parable yan. So, hindi yan i-reveal sa yung totoong meaning. Gagamitan ka lang ng parable, mga riddles, mga wise saying, pero hindi mo makuha dahil hindi ka nga bagay. Hindi ka fit mag-receive ng Surat Sabad or sweet melody, sali yun sa melody, or agape or perfect love. Hindi ka pa po fit. At saka kung fit ka po, bagay ka na dapat marinig mo, yung nakakarinig na walang sweet melody, Surat Sabad, or agape, or perfect love sa puso nila, hindi nila makuha. So, kayo lang, kahit sumigaw ka pa, hindi makuha ng ibang tao. Excuse me. Ngayon, tinanong si Master Christ, ulit, ang sagot niya, nagbibigay ako ng parable or stories pag nagsalita ako, katulad ng mga sadhu, katulad ni Master Christ, Guru Acharya, Prophet, Messenger, mga righteous na tao, at saka mga mystic mentor. Ang sabi niya, parable yung binibigay ko dahil para pag tumingin sila, wala silang nakikita. Pag nakikinig sila, nakikiusyoso, nakikimarites, wala silang maririnig, wala silang maintindihan. So ngayon,
pag yung isang tao, pag nagbasa po siya ng Shastra, Scripture, Bible, Quran, Vedas, at saka hindi niya naintindihan, wala pong agape or perfect love sa kanyang puso at hindi bukas yung third eye niya. Ibig sabihin, hindi pa siya binigyan ng mercy or grace ng isang sadhu na katulad ni Master Christ. Bulag po yung mga tao yan. So, pasensya na po, hindi naman po ino-offend natin yung mga bulag. Yung mga talagang may mata pero hindi nakakita. Kasi sarado nga yung third eye nila. So, ganun yung ibig sabihin ni Master Christ. Para itago yung katotohanan sa mga unbeliever. Hindi po disbeliever. Kasi minsan may mga translation sa scripture na disbeliever. Hindi po disbeliever. Unbeliever po yan. Sabi nila, kasi disbeliever, naniniwala sila. Pero mamaya-maya, hindi sila naniwala. Hindi po. Wala pong half-truth yung katotohanan. Yung katotohanan, it's either totally true or hindi totoo. It's totally or perfect love or hindi love yan. Ganan po yan. Hindi pong kalahati, installment, proportion, part of it, alam mo ilang percent, wala po. Yung truth, total truth yan. Or perfect love. Wala pong in between yan. It's either truth yan or lie. It's either perfect love or fear. Wala po. Hindi po pwedeng mangyaring may gitna yan. Okay. So ngayon, okay. So, ang ugali po ng mga sadhu, katulad ni Master Christ, mga guru, acharya, mystic mentor, mga prophet, messenger, ay yung salita po nila parabol po yung ginagamit nila. Minsan nagkakwento-kwento yan sila, pero parabol yung kwento na yan. Hindi yun dahil sa kwento, para makuha mo yung point. Pero kung hindi ka follower, hindi ka friends ng sadhu, katulad ni Master Christ, hanggang benefits ka lang, hindi ka friends actually, hindi mo makuha yan. Hindi yun sila magsasalita na hindi parabol. Ibig sabihin, parabol lahat yung sinasabi nila. Parang kwentong barbero. Pero, yung mga totoong believers, yung mga totoong mga followers ng sadhu, may agape or perfect love sa puso nila, sasabihin yan sila in private yung kung ano yung explanation. Otherwise, wala. So, ngayon, ito yung isang example sa parable po natin. Ang tawag dito is yung tungkol sa asin at saka sa ilaw. Pamilyar na siguro kayo sa Matthew yan. No, ngayon, sabi ni Master Christ, kayo yung asin ng mundo. Ang mundo. Tapos sabi niya, kayo yung ilaw ng mundo. Ano? Yung asin, di ba, tinitimpla yan, dinadagdag sa pagkain, luto, para sumarap. Yung pagkaintindi ng iba is pampasarap. Kayo yung pampasarap ng katarantaduhan ng ibang tao. Yung kalukuhan nila. Dagdagan nyo pa. Yung buhay nyo dapat masarap din. Katulad ng mga taong makamundo. Yung mga baliw, taing-tai, ihing-ihi sa kamunduhan. Pera, kayamanan, kapangyarihan, ganda, o ano pa yan na kamunduhan. Na ayaw ng Godhead. Kasi kalaban ka ng Diyos kung makamundo ka. Yun daw yung pagkaintindi ng iba ng asin ka kasi pampasarap ka eh. Yung katarantaduhan lalong madagdagan. Hindi po yan. Yung hindi nakuha ng iba, yung asin po, bitter po yan. Yung lasa niya. Oo. Kaya nga maintindihan mo yung lasa ng pagkain dahil bitter siya. Baliktad siya sa lasa ng tinitikman mo. Baliktad sa lasa ng mundong ito. Ganon yung ibig niyang sabihin. So ngayon, ano yung baliktad? Kung masaya yung ibang tao,
andon yung bitterness sa puso mo. Kaya nga, Mary yung pangalan, Bitter Marie. Bitter Mariam. Bitter siya, ibig sabihin, naglolong siya ng totoong kaligayahan. Ganon yan. So, yung wife ni Lot po, naging pillar of salt. Kasi, pillar ng asin, poste ng asin, dahil po, instead na sumama siya kay Lot, tumingin siya ulit pabalik sa sinusunog na mundo. Yung mundo natin, para itong sinusunog. Dahil, hindi maligaya yung mga tao rito. Sinusunog siya. Yung pakiramdam mo, hindi ka at peace. So ngayon, yung wife ni Lot, na hindi naman nakapangalan, baka sa ibang scripture nakapangalan, lumingon po siya pabalik. Naging salt siya. So ngayon, itatrampol ngayon siya. Aapakan siya. So kayo po, na mga totoong Christian, na marunong mag-forgive, dahil yung longing nyo po is yung agape or perfect love ng Godhead. Pag walang perfect love po, empty yung buhay mo. Para kang sinisilaban yung puwet mo. Pasensya sa mga taong nasunog yung puwet dyan. Okay. So ngayon sinisilaban yung puwet mo, nasusunog yung puwet mo. Ganun po yan. So naghahanap ka ngayon totoong pagmamahal. Yung perfect love or agape na kailangang ilagay sa puso mo ng isang sado katulad ni Master Christ o mga mystic mentor. So ngayon, pag nilagay na yung longing mo po for happiness, for joy, isama nyo na lang si joy, is matitikpan nyo na yung totoong lasa. Ganon po yan. Hindi po yung para pampasarap ka, mali po yan. Para po matikman yung totoong sarap. Kaya nga, empty yung buhay ng tao. Kaya nga, yung Surat sa Brother, Sweet Melody, sali niya sa melody, or agape, perfect love lang, yung pwedeng maramdaman mo na ngayon yung sarap niya dahil sa bitterness sa puso mo. Kaya nga, yung kulay na ginagamit is black. Pag na-fulfill na po, nagiging pula yan. Ganon po yan, yung mga symbolism niya. Na-fulfill na po yung yung longing. Okay. Pero pag hindi pa na-fulfill yung longing, itim po yan. Parang nalulungkot ka. Okay. So, ganon po yan. Pag tiningnan mo yung mga rabay, itim yung gamit nila. Okay. Ganon din yung mga family ni Prophet Muhammad, itim po yung ginagamit, alul baiti. Kasi grabe yung longing nila sa agape or perfect love. Kasi Godhead din yun. Galing yung sound na yun sa spiritual world o Goloka, Vrindavan or Krishna Loka. Na yung carrier bearer niyan is babae po. Okay. So you are the salt of the earth. Maintindihan ng mga makamundong tao na yung longing ng tao wala po sa mundong ito. Nasa spiritual world po. Sa Garden of Eden or sa Lover's Paradise. No, ngayon, kayo po yung ilaw ng mundo na pinatayo po sa tuktok ng bundok. Hindi para itago, para ilabas. So, hindi mo pwedeng itago yung ilaw na yan. Kayo yung liwanag. Hindi po liwanag ito na parang umiilaw ka. Hindi po. Totoo po, physics, lumiliwanag yung tao. Lalo na yung brain niya lumiliwanag po. Minsan basihan ng pagdetermine ng criminality. Okay. Pero hindi po yan. Yung sinasabi po nating liwanag is yun po yung liwanag ng creation. Yung unang phase ng creation is liwanag po. Dapat may liwanag. Ano po yung liwanag na yan? Wala pong liwanag kung walang agape or perfect love. Kaya nga yung mundo na to, ang tawag sa scripture is mundo ng kadiliman. Wala pong liwanag
pag bumaba na po yung agape or perfect love or Surat Shabad or sweet melody, galing po sa spiritual world na kung sa Vedas ay galing sa flute ni Krishna, bababa po yan, yun yung mag-serve as liwanag. Ganon po yan. Naririnig po yan ng mga martyrs at saka ng mga sadhu katulad ni Master Christ. Yung liwanag po, spread po nila yan. Parang seeds yan. Butil. Kaya nga yung mga seed, lumiliwanag yan sa physics. So ngayon, ilalagay nila sa puso mo. Maging liwanag ka ngayon. Ganon yan. So, ikaw, na hadlang sa iba, dahil heal ka nga yung heal po, hadlang po yan. Hindi po si Hill na kilala natin sa Facebook. Hindi po, mabait po yan si Hill. Yung si Hill dito is yung bundok. Pag may bundok sa harap mo, according sa feng shui, sa basto, harang po yan. Hindi maganda. Pero pag may liwanag, maganda po yan. Yun po. Kayo po yung liwanag. Dahil yung harang, na ikaw nagiging harang sa ibang tao, silbi na ikaw ngayon yung magiging guide o liwanag nila. So, hindi pwede maitago yan. Dahil yung faith po, na first step ng petals ng spiritual world, hindi po mawawala sa puso nyo. Unless na magiging careless kayo, hindi kayo maingat, hindi kayo mag-associate or mag-fellowship or mag-satsang or sadhu-sangha sa mga sadhu katulad ni Master Christ. Kailangan po natin gawin yan para hindi mamatay yung ilaw. So, mag-ingat po sa mga taong ina-associate natin. Kahit na friends natin, pag hindi po sila sadhu or hindi po sila katulad natin na nagkipag-associate sa mga sadhu katulad ni Master Christ, mamamatay po yung ilaw sa puso natin. Yung salt po, yung bitterness po, yung longing po natin sa agape, mawawala po. Wala na po tayong lasa. Mamamatay po yung taste natin na gustong-gusto nating tikman. Wala na pong sense yung buhay. Para ka na pong palaka. Okay. Wala ka ng direction, sense of direction. So, ang purpose ng Proverbs is magbigay ng sense of direction. Yung mga tao, akala mo matatalino sa mundo, mga magagaling mag-komentary, minsan mga sa radyo yan, sa TV, wala po yan dahil wala po silang ilaw ng agape or perfect love. Wala po silang association ng mga sadhu po, katulad ni Master Christ, Guru, Acharya, Mystic Mentor, at mga prophet at saka messenger. So, ito lang po muna yung natin is yung parable. Kasi, in honor po sa celebration po ito kay Mary Magdalene na first disciple. Okay. So, babasahin po natin yung lahat ng parables ni Master Christ as sadhu. Tandaan po natin, lahat ng sadhu po, parable yung ginagamit nila. Ang parable po, parang story yan. Hindi yung makuha ng iba. Akala nila story. Akala nila actual. Hindi po yan actual. Parable po yan yung mga stories na yan. Yung hero's journey, parable po yan. Kung paano ma-attain yung atonement or apotheosis sa Godhead. Yung tarot cards at saka yung astrological chart, Jyotish, parable po yan. Hindi po yan actual na physics. Hindi po. Otherwise, pagtatawanan po tayo ng mga mga astrophysicist po. Hindi po yan. So, maging matalino lang. Yung Vastu at saka Feng Shui, hindi po yan. Kasi hindi po yan magkatugma sa modern day physics. Okay po. At saka engineering. May part of it magkatugma, pero iba po yung point niya. Yung point po niya is para ma-establish yung agape or perfect love or Surat Shabad, para mag-manifest yung Surat Shabad or sweet melody. Salin nyo lang si melody, papasukin nyo sa bahay nyo. Okay. So, ganun po yan. So, dito nang muna tayo. I hope so may napulot kayo na magandang aral. Mamang si Beshi kayo di sa red at matanda sa kabata.
mga handsome tall and dark na mga guys yan, at saka may LGBTQA. Ituloy-tuloy po natin yung parabol. Pagtapos po, balik tayo sa Exodus. So, thank you po sa time nyo. Sana sa